Bawat araw ay maaaring maghatid sa iyo sa karanasan ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot, kaya marapat lamang na iyong kilalanin at tanggapin si Jesus Kristo bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay, at mangyaring pagyamanin at panariwain ang kanyang katapatan sa pakikipagniig at pakikinig sa kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalaay sa pang-araw-araw na pamumuhay Kristiyano. Halina at mapagpala sa mensaheng hatid ng day by day. Narito po si Pastor Ed Lopez sa kanyang mensahe. We all experience losses. Sa atin pong buhay, nararanasan natin ang iba't ibang uri ng mga pagkawala o pag-alis o pagtanggal sa buhay natin ng mga gusto natin. Lalong-lalo na mahirap yung experience of loss of a loved one. At yan ang isang tutunghayan nating napaka-gandang kwento. Ang ating pamagat ngayon, Life to a Dead Son. Pagbabalik ng buhay sa isang namatay ng anak. Salamat Panginoon dahil kayo Diyos ng buhay, Diyos na nagbibigay sa amin ng pag-asa, ng direksyon, ng lakas ng loob, at ng kahulugan para patuloy na mabuhay. Sa pagsisikap namin Panginoon na kayo'y lalong makilala, inyo po Panginoon na pagkaloob sa amin, na lalo naming matunghayan ang inyong mukha, madinig ang inyong tinig, maramdaman namin ang pintig na inyong puso. We ask you, Father, to be our speaker. Lead us unto greater knowledge of you. Lead us unto a greater understanding and interest in life. At nawa, Panginoon, lalo kaming magkaroon ng appreciation sa buhay na ipinahihiram mo sa amin. Speak in our midst, heal us, empower us. We seek you in the name of your Son, our Lord, our teacher and friend, Jesus Christ. Life to a Dead Son. Una, basahin natin sa wikang Tagalog ang ating kwento. Luke 7:11-17. Pagkatapos ito, nagpunta naman si Jesus sa isang bayang tinatawag na Nain. Sumama sa kanya ang mga alagad at ang napakaraming tao. Nang malapit na siya sa pintuan ng bayan, nasa lubong nila ang libing ng kaisa-isang anak na lalaki ng isang byuda. Napakaraming nakikipaglibing. Nahabag ang Panginoon ang kanyang makitang ina ng namatay, kaya't sinabi niya rito, huwag ka nang umiyak. Nilapitan niya at hinipo ang kinilalagyan ng bangkay at tumigil naman ang may pasa nito. Sinabi niya, binata, makinig ka sa akin. Bumangon ka. Naupo ang binata at nagsalita, at siya ibinigay ni Jesus sa kanyang ina. Natakot ang lahat at sila'y nagpuri sa Diyos. Sabi nila, dumating sa kalagitnaan natin na isang dakilang propeta. Dinalaw ng Diyos ang kanyang bayan. At kumalat sa buong Judea at sa palibot na lupain ang balitang ito tungkol sa ginawa ni Jesus. At nawa muling mabuhay sa ating puso ang kahulugan ng naganap na ito. Isa-isahin nating balikan ang mga detalye, and I'll be reading from the Contemporary English Version, Luke 7:11-12. Soon Jesus and his disciples were on their way to the town of Nain, and a big crowd was going along with them. As they came near the gate of the town, they saw people carrying out the dead body of a widow's only son. Many people from the town were walking along with her. A very cinematic moment. There were two distinct groups. Dalawang pangkat ng tao, magkaibang-magkaiba ang composition, magkaibang-magkaiba ang mood. One was going out to the cemetery and another was going in to the town. Nung araw po, ang mga libingan ay laging malayo sa bahayan, malayo sa gitna ng bayan. At ang mga bayan ay may mga pader at may mga tarangkahan, may mga gate, makikipot na mga pinto na maaaring isara kung ito ay nilulusob ng kaaway. Sa makipot na pintuan na ito ng bayan, nagtagpo ang dalawang grupo. One was downcast because they were going to bury a young man. One was upbeat because it was led by the Lord Jesus himself and his disciples, and many people were following them from the various villages that they had visited because the Lord was healing the sick, doing fabulous things, and so ibang-iba yung mood nung dumarating na masayang pangkat. One group had Jesus with them, the other did not. Then,
we notice a very, very important character in the story, a widow, now also a bereaved mother. She was sorrowful, hopeless. Ang mga babae noong unang panahon ay nakaasa lang sa lalaki sa kanilang ikakabuhay. Una sa kanilang ama, tapos sa kanilang asawa, pagkatapos sa kanilang anak na lalaki. Lalo't kung sila ay biyuda na. Itong babaeng ito ay obviously wala nang magulang, tapos wala pang asawa at biyuda na nga, at yung kaisa-isa niyang tanging anak na lalaki, na pag-asa niya sa kanyang pagtanda, gagabay sa kanya, tutulong sa kanya at magmamahal, namatay nang wala sa oras. Malungkot maglibing ng magulang, pero lalong malungkot sa magulang na maglibing ng anak. Parang unfair na ang magulang naglilibing ng anak. Dapat yung anak ang naglilibing sa magulang. Kaya ang mga anak ay dapat nag-iingat, pinapalawig ang kanilang buhay, pinapalakas ang kanilang katawan para lumakas ang posibilidad na sila ang maglilibing sa kanilang magulang. At hindi yung magulang nila ang siya pang magdadala ng lungkot ng paglilibing sa kanila. Ito ang kalagayan ng babaeng ito. And many people were with the widow. Ang daming nakikipaglibing. Maaari nating isipin na mabuti siyang tao. Kasi yung kabutihan ng isang tao, nasusukat madalas sa dami ng nakikipaglibing sa kanya. So mabuti ang kanyang pakitungo sa kanyang mga kababayan, kaya marami ang nakikiramay, nakikipaghati sa kanyang kalagayan. The funeral party met the Lord on the way to the grave. Now, the story becomes exciting. In fact, it has become very interesting. What would Jesus do? Sariwang-sariwa pa sa alaala ng lahat ng mga bagong-bagong mga pangyayari. Mainit na mainit pa ang mga bali-balita tungkol sa mga ginagawang himala ng Panginoon, ang pagpansin niya sa mga taong di pinapansin ng mga religious leaders, ang pagbibigay halaga niya kahit sa mga tinatawag na makasalanan, mga puwera sa lipunan, mga latak, mga alikabok sa lupa ng mga tao, yun ang pinapahalagahan ng Panginoon. At bagay na bagay sa ganong description ng babaeng ito. Walang kapangyarihan, walang kayamanan, walang pag-asa, kawawa. So, ano ang gagawin ng Panginoon? Luke 7:13, when the Lord saw the woman, He felt sorry for her and said, "Don't cry." Jesus very correctly felt sorry for the woman because the woman almost has no hope. Alang isang quality po ng Panginoon, napakamahabagin. Napakadaling maantigang damdamin. Lalo pag nakakita ng nagdurusa, lalong-lalo kung ang nagdurusang ito ay mga outcast ng society. Mga walang kakayanan para tulungan ang kanilang sarili, ipagtanggol ang sarili. And the Lord said, "Don't cry." Mahirap sabihin yun. Pwede mong sabihin, "I understand you, I feel for you, hinawaan kita, kawawa ka naman." Pero pag sinabi mong don't cry, parang sinasagot mo na yung problema niya. Dahil bakit mo sasabihin don't cry kung wala ka namang gagawing dahilan para tumigil siyang umiyak? It was not an empty word. It was a promise. Verses 14 to 15 of chapter 7 of Luke. Jesus went over and touched the stretcher on which the people were carrying the dead boy. They stopped, and Jesus said, "Young man, get up." The boy sat up and began to speak. Jesus then gave him back to his mother. Kung kasama kayo sa libing na ito, anong gagawin nyo? Biglang umupo yung patay doon sa pinagbubuhatan na parang papag. Wala naman yung parang kahon na atauli. Yung kitang-kita siya. At alam niyo naman yung mga matay nung araw, talaga mukhang patay. Kasi hindi naman na may make-upan, di tulad ngayon. At usually, mga namamatay na yan, namamatay sa sakit. Ilang linggo nang naghihingalo, hirap na hirap, hindi nakakakain, mga payat na payat, lubog na lubog ang mata, butuhan ng mga muka. Yung talagang nakakaawa ang itsura. At kung gusto niyo pang isipin, nakakatakot. Biglang umupo. Kung kayo nagbubuhat, bibitawan niyo ba? At nagsalita. At sabi naman ng Panginoon sa ina, "O eto na, sabi ko sa iyo, huwag ka nang umiyak. O, uwi na kayo."
hindi natuloy ang libing dahil dumating si Jesus sa buhay nila. What the Lord did, especially if you studied it step by step, is very interesting. First of all, He took the initiative. Wala namang humingi sa Kanya na maghimala siya. Nahabag. At yung habag na yon, pinakilos niya para maging aksyon. Madalas mga kapatid, naaawa tayo. Pero anong ginagawa natin hanggang maawa na lang? Hanggang sabihin mong kawawa naman, bla bla bla. Si Jesus, yung awa niya, umuwi sa paggawa ng isang bagay. He touched the stretcher. Mula sa kanyang pangkat, Group A, lumipat siya sa pangkat, Group 2. Kasi kanina wala siya dun nandito siya sa kabila. He took the side of the bereaved. Remember, tumigil ang dalawang grupo sa tarangkahan ng gate kasi isang grupo lang ang pwedeng dumaan at a given time. So, nagkasalubong na ganon. Lumipat ang Panginoon doon sa kabila at hinipo niya yung kinakasidlan ng bangkay. Something na hindi ginagawa dahil bawal sa batas ng Israel yan. Na humipo ng bangkay. It is considered unclean. But the Lord will cross over to do something nice. He touched the stretcher. He connected physically with the dead body. And then He spoke to the dead man. Sabi niya, young man, bangon. He connected through the ears. He connected spiritually. At kung tutuusin nyo, parang may formula itong ginagawa na ito ng Panginoon. Tuwing meron siyang pinapagaling, hahawakan niya yung mata, hahawakan niya kahit yung may ketong, mayroong laging touch. At the very least, it was a touch through the ears. Magsasalita siya, madidinig naman yung boses niya. Ang kamangha-mangha dito, yung patay na tao, narinig yung boses niya. At sumunod. Sabi niya, bangon. Kung sabihin ng patay, di mo ba alam na patay na ako? Bakit mo ako pinapabangon? Di ba? Maraming ganun mga tao. Binubuhay mo, ayaw mabuhay. Ine-encourage mo, ayaw magpa-encourage. Pinapalakas mo yung loob, ipinagpipilitang mahina ang loob nila. Gumagawa ka ng paraan para hanguin sila sa hirap. Sila itong naglulubog sa sarili nila sa hirap. Yan ang pinagkaiba nitong taong ito. Nakinig siya sa tinig ni Jesus at bumangon naman. Romans 10:17 from the New International Version. Consequently, faith comes from hearing the message. And the message is heard through the word of Christ. May kapangyarihan ang salita ni Jesus. Yan may nadidinig ng tainga o nababasa ng mata o nadarama ng Espiritu. And you know that faith saves. Faith heals and gives life. And faith comes from hearing. That's why Jesus spoke. There is power in the spoken word. Very especially if it is the word of Jesus. And the message was, get up. As we already know, the man heard Jesus' word, he obeyed, and got up. Luke 7:16-17 to continue the story. Everyone was frightened and praised God. So naghalong takot at pagsasaya ang naramdaman ng mga tao. Natakot sila dahil hindi sila naman sanay na may patay na bumabangon at hindi naman nila maiwasang purihin ng Diyos dahil talaga namang napakalaking bagay, lalong-lalo doon sa ina na mapahaba muna ang buhay ng kanyang anak. They said, a great prophet is here with us. God has come to His people. News about Jesus spread all over Judea and everywhere else in that part of the country. So the crowd got scared at first, then ended up praising God, declaring their faith in Jesus, recognizing God's visitation, and then spread the news about Jesus. Lumaki yung kahulugan. Una, ang kahulugan lang na buhay ang patay. Nagkaroon ng mas malalim na kahulugan. Naku, malaking ginhawa ito doon sa naghihirap ang loob na ina. At hindi lang yon, lumaki ang kahulugan. Dinadalaw tayo ng Diyos, sabi nila. At ang kasangkapan ng pagdalaw ng Diyos Ama sa langit,
itong si Jesus na siyang naging kinatawan at katawan ng Espiritu ng Diyos para makisalamuha sa mga tao, para makiisa sa kanilang mga pighati, dalamhati, at para tulungan sila sa kanilang mga suliranin. The people were able to universalize the meaning of this wonderful miracle, that it was not only personal to the mother or to the son or to the village, but it was global in its meaning, that God in heaven now visits people on earth through the Lord Jesus Christ. Yun yung kwento. Hindi siguro madaling ulitin. At hindi ko alam kung gusto nyong maulit kung kayo'y nakikipaglamay, halimbawa, o kaya ay may libing. Pero alam nyo ang kwentong ito, paulit-ulit na nagaganap sa buhay natin nang hindi natin napapansin. Bakit? Kasi marami ring kamatayan na nagaganap sa ating paligid na hindi natin napapansin. Meron tayong anak, meron tayong magulang, meron tayong kapatid, kaibigan, asawa na namamatay araw-araw na hindi natin napapansin. Ano yun? Loved ones could die many ways. Hindi lang yung nalalagot ang hininga at physically namamatay ang tao ang ibig sabihin ng mamatay. May mga taong namamatay pagka nawala na sila ng gana sa buhay. Nandyan sila pero walang gana. May mga taong halos ay namamatay kung nawawala na sila ng dahilan para mabuhay. Nabigo siguro, iniwan ng pag-ibig, o kaya'y nangulila dahil namatay ang isang minamahal. Maraming tao ay halos patay din kung nawawalan sila ng direksyon sa buhay. Wala na silang hinahangad o minimithi. Wala silang sigla o gana na mabuhay. O kaya mga taong walang ligaya na nalalasap, walang pinapangarap, wala nang hinahangad, at parang wala nang dahilan para magpatuloy mabuhay. All these are forms of deaths. Just like the eyes can cry without tears, people can also die although they continue to exist. At anong kahulugan ng Panginoong Hesus dyan? Siya pa rin ang nagbibigay buhay sa namamatay. Mga pag-asang nawawala na naibabalik dahil narating ka ng salita ni Jesus. Mga kahulugan ng buhay na nawala na sana pero ngayon nagkaroon ng bagong misyon sa buhay dahil narating ng mga turo ni Jesus at hindi lang naman nakinig, sumunod pa tulad nung lalaki na ikinukwento natin. Tulad nung ina sa kwento, marami tayong mga lungkot. We could be like that woman. Maaaring kayo'y magulang, lungkot na lungkot kayo sa nangyayari sa inyong anak, walang direksyon sa buhay, itinatapon yung buhay para na rin siyang patay. Tulad din kayo ng ina na nagluluksa. Maaaring dinaramdam nyo ang nagaganap sa ilang taong mahal nyo na parang tinatapon ng sarili, wala nang pagpapahalaga sa buhay, o kaya sobrang laging lasing, wala sa sarili, sobrang laging bangag dahil sa drugs, hibang na hibang sa pag-ibig, itinapon na ang lahat ng mahalaga para lang habulin ng isang romansa. Maraming nagaganap niyan sa buhay natin. People die 1,000 deaths. And we mourn with them and we mourn for them. At itong anak na ito, mga kapatid, na namamatay, hindi lang yan ibang tao na mahal natin sa buhay. Pwede rin tayo yon. May namamatay sa atin pag pinapayagan natin yan. Minsan namamatay ang ating paniniwala sa anumang bagay kung lalo tayo maraming beses nang nabigo. Minsan namamatay ang ating pag-asa na makakaahon pa tayo sa buhay dahil ilang beses na tayong nalugi. Minsan namamatay ang pananalig mo sa iyong kapwa dahil maraming beses ka nang nadala. Namamatay na ang iyong puso sa pag-ibig dahil maraming beses ka nang nasaktan. Maraming beses din tayo namamatay. Hindi na physical death ngayon ang pinag-uusapan, kundi yung mas pang-araw-araw na kahulugan nito na ang tao ay pwedeng mamatay. At ang sagot sa kamatayan na yon, iisa pa rin ang Panginoon, ang Diyos. Ang pagdalaw ng Diyos sa buhay ng tao. That we could have direction and purpose again. That we can have happiness
And we can dream again when the words of God operate in our lives. Pwede tayong mabuhay na muli. Sino sa mga mahal nyo sa buhay ang mayroong ganitong uri ng kamatayan na halos araw-araw pinagdanaramdam nyong sinasamahan siyang maglibing ng kanyang sarili? Pag sinisira niya ang kanyang sarili, tumatalikod siya sa kanyang mga pananagutan, pagka lumulubog siya sa buhay, para siyang inililibing. At napakahirap sa isang nagmamahal na ikaw ay kasamang naglilibing at pinapanood mong unti-unting natatabunan ng lupa ang mahal mo sa buhay in a very meaningful way. And just like in the story, Jesus can help anyone in this situation. Jesus' visitation and words can give life back to our son. Whatever that son is. Jesus' visitation and words can give life back to ourselves, to part of our lives that had died. Kaya mahalaga na laging makasalubong si Jesus. Mahalaga na marinig ang kanyang salita. At ang totoo niyan, mula nung isinilang ang anak ng Diyos dito sa lupa, siya ang nag-initiate na lumapit sa atin. Tulad nung sa kwento, ang Panginoong Hesus ang nag-initiate na lumapit doon sa kanilalagyan ng patay. Nung ang anak ng Diyos ay isinilang bilang tao na kasama ng mga tao, lumapit na siya. At hindi na yun nabawi pa sapagkat iniwan naman niya ang kanyang espiritu sa atin. Iniwan niya ang kanyang church, iniwan niya ang mga believers na tinitirhan ng kanyang espiritu para lagi at lalo siyang makalapit sa maraming tao. Kayo ay Kristiyano, sino man ang lapitan ninyo, pwede niyong katawanin si Kristo at dalhin ang kanyang salita. Dalhin ang kanyang pag-asa. Dalhin ang kanyang habag, pag-ibig, pagtulong. At sino man ang dapuan natin na ganon, at tayo nagpagamit at dinaluyan tayo ng katuruan, pagmamahal ni Jesus, yung taong dinadalaw natin, bagamat ililibing na bumabangon. At yan ang napakagandang misyon ng mga Kristiyano. Una-unahin mo sa iyong kapatid, sa iyong sarili. Kung merong mga dead parts of you, bring them to the Lord. Surrender them to the words and teachings of Jesus and live again. And then go to your relatives, to your loved ones who are partially dead, who are dying, who are hopeless, and then bring to them the life that is Jesus. His words, His hope, His teachings, and see them come back to life. Napakahalaga ng ganitong katotohanan. John 11:25-26, the Lord says, I am the one who raises the dead to life. Everyone who has faith in me will live even if they die. And everyone who lives because of faith in me will never really die. Malalim na mga pananalita. Sabi niya, ako ang nagbibigay buhay sa patay. Kung sino man ang namatay, pero nanalig sa akin, mabubuhay na muli. At kung sino man ang nabuhay na dahil sa pananalig sa akin, hindi na yun mamamatay pa. Dalawang uri na ng kamatayan na magkahalong pinag-uusapan dito. Dalawang uri din ng buhay. Una, yung physical. Na kung nananalig ka sa Panginoon, mamatay man yung physical body mo, mabubuhay kang muli in your glorified body. That is the central teaching of the New Testament. Pero meron pa, yung emotional and spiritual. That if you're emotionally and spiritually dead, when you believe in Christ and when you let Christ live in you, you will live again. And you will never die again, ever. Because the power of God is in you. Gaano karami sa atin ang nangangailangan ng power na ito? Lahat tayo. Kasi lahat tayo may mga kamag-anak, mahal sa buhay, kakilala na unting-unting namamatay. Physically and emotionally and spiritually. O kaya tayo mismo, may mga bahagi ng ating puso na nagsasara, hindi na tumitibok at namamatay. So death and life could also be spiritual and emotional. And Jesus gives life back. Why? Because Jesus means fullness of life. We need the visitation, the touch, and the word of Jesus. Kaya napakahalaga mga kapatid, faith, and then sharing.
Now, the way for Jesus to get to people's lives is for Christians to bring Jesus to these people's lives. Magsishare ka, dadalhin mo ang mga tao sa Bible study, magpapa-Bible study ka sa kanilang bahay, share mo ng salita ng Diyos. Whether direct quotation o applied already in your life is very important. Bakit? Kasi araw-araw, ninanakawan at tinatangkang patayin ni Satanas ang bawat isa. John 10:10, a thief comes only to rob, kill, and destroy. I came so that everyone would have life and have it to the fullest. So, laging may sumisira ng loob natin. Laging merong nagbibigay sa atin ng lungkot. Laging merong nagbibigay ng dahilan para tayo mawala ng pag-asa, tayo ay mawala ng gana sa buhay. Pero sabi ni Lord, yan yung magnanakaw. Hindi ako yan. Kaya ako'y dapat ninyong bigyan ng puwang sa inyong buhay kasi ang ibinibigay ko'y buhay. At ang binibigyan ko nito, hindi kulang, hindi bitin. Kasi it is life to the fullest. Full yung life na yon, hindi lang religious life, physical life, emotional life, spiritual life, lahat. Complete yung person and personality. Mark 16:9, when Jesus rose early on the first day of the week, he appeared first to Mary Magdalene, out of whom he had driven 7 demons. Kung babawan ba naman kayo ng 7 demonyo, magkakaroon pa kayo ng masayang buhay? Miserableng buhay, malungkot na buhay, magulong buhay, maraming hapdi, maraming sakit, maraming kalungkutan, maraming lito, maraming takot kasi tinitirang ka ng mga impakto. Pero pinalayas lahat ni Jesus yun. Because life means you plus Jesus. Life yun. What is death? You and demons. Nagkakaroon ka ng death. No? Napakahalagang isipin that for you to have life, the demons in you have to be driven away. Now, they are not always literal demons. Ano-ano ba yung mga demons na hindi literal? Insecurity, fear, inferiority feeling, feeling of rejection and inadequacy. Halos lahat ng nagpapalungkot sa atin, nagbibigay ng depression in later life is a feeling of being underloved. Kaya maraming mga tao nagkakaroon ng mga depression, nagkakaroon sila kuminsan ng mga violent and manic depressions, suicidal tendencies, nagiging antisocial, nagkakaroon ng split personality dahil merong mga sugat ang damdamin nila that once upon a time, they were not loved enough. They were not accepted. They were not affirmed. They were not valued. Merong malaking puwang yun sa kanilang puso. At yung puwang na yun, maliban na lang na ipapuno mo kay Jesus, ay laging gustong punuin ni Satanas. Kasi merong vacuum. Tulad nung isang lalaking tinirhan ng ubod ng daming masasamang espiritu sa kanyang katawan, na siya iginagapos dahil nagiging bayolente, tumira siya sa kuweba na ang kasama niya mga bangkay, nilalaslas niya ang kanyang katawan ng mga matatalim na mga bato, at nananaghoy siya sa magdamag, pinagkakatakutan yung lugar kung saan siya naroon at wala nang may gustong dumaan doon, nagsadya doon ng Panginoong Hesus. At pinalayas niya yung mga masasamang espiritu na naglipatan naman sa mga baboy. At nung nagbalikan yung mga tao, nakita nila yung kanina ay wild na possessed person na iba na. It was a dead man in many ways. That man was dead in many ways. But Jesus visited and spoke to him, touched him with his words, and he was freed. Nakita ng mga tao, he was already back to his own mind. And he was dressed because dati siyang naked. And he was seated there, restful. Samantalang dating balisa, kailangan ikadena dahil hindi mapakali at nagiging very destructive. Mga kapatid, ilang beses nangyayari sa buhay natin ito kahit hindi tayo possessed ng maraming mga impacto. Na nananaghoy ka kung minsan walang sound.
pero nananaghoy ka talaga. Hindi ka makatulog sa gabi. Ang haba ng gabi. Parang ang pakiramdam mo, ikaw lang ang gising sa buong planeta. Maaaring napupuno ka ng takot, nervyos, kawalan ng pag-asa, halu-halong mga kung ano-anong mga parang mga kumakalmot sa loob ng utak mo natin na torture ka. Na sa kauna-unahan namang sikat ng araw, nawawala lahat yon. Naiiba pag nag-umaga na. Kaya siguro yan ang mga tinatawag na aswang na naglalabasan paggabi. Yung aswang can be physical aswang, I don't know kung meron nun. Pero maaari siyang isang metaphor na inaaswang ka ng iyong guni-guni. Inaaswang ka ng iyong mga ideya, ng iyong mga imagination, ng kinakatakot mo, ng hirap ng iyong loob, ng iyong mga nervyos, ang iyong mga selos, kung ano-ano. Hindi ka talaga makatulog. Gusto mong kumanta ng Help Me Make It Through the Night. Naranasan nyo na ba yun na parang kailangan yung maitawid sa gabing iyon dahil ang hirap na solohin yung gabi? Na-isolate kasi tayo when spirits like this affect our minds. But Jesus came to visit this man, and the man was restful. Alam nyo ba kung gaano kahalaga yung panatag na loob? Hindi nyo yun maintindihan hanggang hindi nyo naranasang maligalig. Hindi nyo maintindihan yung ang sarap ng mahimbing na tulog hanggang hindi nyo naranasan yung ang hirap matulog. Pero ang Panginoon, siya ang sagot sa lahat ng ito. Kitang-kita na natin yung kwento ng possessed man na ibabigla ang buhay niya nung dinalaw siya ng Panginoon. Napahinga siya, nagdamit siya mula sa kanyang pagkakahubad at tumahimik ang kanyang kalooban. He lived again. He got his life back. And what were the agents of deliverance? Jesus' visitation, Jesus' word, and Jesus' compassion. Ano ang nagbibigay ng buhay sa atin na nasa Panginoon? His love. His acceptance, His attention. Si Maria Magdalena, bakit na palayas yung 7 demonyo? Pwede niyong isipin na may 7 demonyo pinalayas. Number 1, layas. Number 2, layas. Or, maraming mga nagpapahirap sa kanyang loob na symbolically pwede mong tawaging demonyo. Maraming nagpapagalit sa kanya, nagpapalungkot, nananakot, pero lahat yun nawala nung siya ay minahal, tinanggap, at binigyan ng kalinga ni Jesus. What are we saying here, brothers and sisters? Kung meron kayong mga kapatid, anak, kilala, na wala halos pag-asa, sinisira ang sarili, nalulungkot, nalulumbay, naliligalig, natatakot, nagkakaroon na ng mga personality and mental problems, dala nyo ng pag-ibig, pagpansin, pag-unawa, pagtanggap, at isa-isang maglalaya sa mga impaktong gumugulo sa kanyang buhay. Because even psychiatrists and psychologists will tell you that many people have personality disorders only because they are not loved. Only because they are not given attention. Lalong-lalo nung bata at lumalaki pa lang ay walang natanggap na pagmamahal at puro rejection. Para siyang time bomb na sasabog later. Maglalabasan lahat yung kulang na yun sa buhay niya. Kaya nagiging masama ang ugali, masungit, magagalitin, kasi hindi tumanggap ng pag-ibig. Ngayon, tapos na yung tapos na. Ano pang magagawa natin kung tapos na ang childhood nyo at hindi kayo tumanggap ng pag-ibig? Pero ngayon, tanggapin nyo ang pag-ibig ng Panginoon. At gawin nyo ang sarili nyong kaibig-ibig para hindi lang Diyos ang umiibig sa inyo, tao rin. At kung meron tayong mga kakilala, mga mahal sa buhay na alam natin may mga personality problems and disorders, pansin lang ang kulang dyan. At sabi nga nila, people need love, especially when they don't deserve it. Pag-ibig lang, pansin, atensyon. Kaya pwede nating dalhin sa ating tahanan ang pagpapagaling ni Jesus. Hindi lang nga biglaan, lalong-lalo kung malalim ang sugat na ginagamot. Pero si Jesus pa rin ang sagot dyan.
Because love heals. Love gives life. Kaya payagan din natin ang mga mahal natin sa buhay na may mahalin. May magmahal sa kanila. Mayroong mga magulang napakararamot. Ayaw nila na yung anak nila magkaroon ng mahal sa buhay, magkaroon ng asawa. Siguro para buong-buong atensyon maibigay sa kanila. Pag namatay na yung magulang, nag-iisa na ngayon yung anak niya, walang magmamahal sa kanya, paano na siya ngayon? Kaya mahalaga na pinapayagan natin. Pinapalaki natin ang ating mga anak, mga apo na masarap mahalin, hindi mga brats, hindi mga nakakainis. Kasi kawawa naman sila pag nakakainisan. One of the best na maipamana natin sa mga bata, yung isang ugaling masarap silang mahalin, madali silang mahalin. Kasi kahit mawala tayo sa buhay nila, hindi sila malulugi, hindi mauubusan ng mga taong susuporta. at magmamahal sa kanila dahil lovable sila. Pero pag tinuruan mo ang isang tao na maging makasarili, maging mayabang, maging mapangmata ng kapwa, tinuturuan mo siya na kamuhian ng iba at magiging kawawa siya sa kanyang buong buhay. So siguro naiisip na natin mga kapatid ngayon kung sino ang mga patay sa buhay natin. Physically alive, humihinga, pero may iba't ibang uri ng kamatayan. Alam nyo ang sagot dyan. Gagamitin kayo ng Panginoon na instrumento para puntahan siya ni Jesus. Dadalhin nyo si Jesus sa Kanya. Magdadala kayo ng mga taong magdadala rin kay Jesus sa Kanya. Dadalhin nyo siya sa Panginoon at magkakaroon siya ng buhay. Lalong-lalo yung mga bahagi ng buhay natin mismo na nangangailangan kay Jesus. But remember, Jesus had already done His part. He has crossed over from heaven to earth. Nandito na siya sa ating piling at nagsasalita siya patuloy. Ang dapat nating gawin, pakinggan at sundin. Anong bahagi ng buhay niyo ang masasabi niyong parang naghihingalo o patay o matamlay? Pakinggan niyo ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa bahaging yun ng inyong buhay at sundin siya. John 10:10, a thief comes only to rob, kill, and destroy. I came so that everyone would have life and have it to the fullest. Life is not a problem to be solved. Life is a gift. To be enjoyed. So if you're not enjoying life, may kulang, hanapin nyo yun sa Panginoon. Kung hindi nag-enjoy ang mga mahal natin sa buhay, may kulang, tulungan natin silang makita yon. Kung minsan, tayo, yung sobra sa buhay nila,
kaya nagkakaroon ng kulang ng kaligayahan. Marunong din tayo dapat na magbigay ng puwang, ng espasyo, na hindi natin dinodomina, dinidiktahan, pinapaandar ang buhay ng mga tao sa paligid natin para malaya nilang mahanap kung ano ang mahalaga sa kanila at kung ano nagpapasaya sa kanila. Maiksi ang buhay na ito, but it's always long enough to be meaningful. Sayang ang bawat isang araw, bawat isang gabi na naaaksaya dahil sa lungkot, dahil sa takot, dahil sa kawalan ng pag-asa. Lalong sayang ang isang buhay na hindi pa tinatawag ng Diyos, winawakasan na nung may katawan dahil nawala na siya ng dahilan para mabuhay. That's where Jesus is very, very relevant. Ano sa mga turo ni Jesus ang magpapagaling sa inyong iba't ibang uri ng karamdaman? Baka ang karamdaman natin, pride. Ang itinuturo ni Jesus, humility. Baka ang karamdaman natin, yung separatism, ang itinuturo ni Jesus is to integrate with people, to love them, makisalamuha, makihalubilo sa kanila. Baka ang kasalanan natin is rejection. Yun ang sakit natin, nagre-reject tayo ng mga tao. Ang itinuro ni Lord, acceptance, tolerance. Baka kaya marami tayong mga lungkot, marami tayong mga sakit sa ating emosyon. At din sa ating mga mahal din sa buhay, mga kapatid. Suriin natin yan. Sapagat ang buhay, regalo ng Diyos, kailangan masaya. Kailangan tahimik, kailangan hindi hubad, may damit. Kailangan hindi balisa, payapa at tiwasay. I came that you might have life and have it to the full. Mas mahirap buhayin yung physical na patay. At hindi na yun ang ipinapagawa sa atin ngayon. Kundi buhayin ang namamatay na emosyon, namamatay na pag-asa, namamatay na espiritu. Ama namin sa langit, ituro mo nga po sa amin kung paano ito gagawin. Right now, Father, we pray for everyone present na may bahagi ng buhay na patay o naghihingalo o may malubhang karamdaman. Inilalapit namin ito sa inyo upang hipuin mo, Panginoon, at hingahan mo ng iyong espiritu at bigyan mo ng iyong liwanag at bigyan mo ng iyong sigla at buhay. Narito kami, nakikilala nyo kami, alam nyo ang aming mga kakulangan, punuin nyo kami, Panginoong Jesus. Ang mga labis sa amin, patanggalin mo na parang masasamang espiritong pinapalayas. At kami naman, Panginoon, gamin nyo pong kasangkapan para sino man ang kahalubilo namin, mapuntahan, makausap, madala namin ang buhay, pag-asa, pagmamahal, pagtanggap, pag-ibig. So that our lives may be healed by love and we will enjoy your love. Magbulay-bulay tayo mga kapatid kung ano ang personal na kahulugan ng mensaheng ito sa atin at kung ano mga direct at mga tahasang hakbang na dapat natin gawin para bumalik ang buhay sa ating sarili at sa mga mahal natin sa buhay. Lalo sa mga pamilya at tahanan na talagang halos ay mamatay ang mga miyembro dahil sa kawalan ng pag-asa o pag-ibig. O Lord, in silence, speak to us, add to our wisdom.